Okay, pag-usapan natin mga kapatid yung mga maiinit na balita ngayon dito sa ating bansa. No? Samahan ninyo ako mga tol, medyo marami-rami tayong tatalakayin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction, komentaryo, opinion at kung ano-ano pa. Siyempre mga kapatid, bilang isang Pilipino, no? Makibahagi tayo sa mga balita ngayon, sa mga issue na nandirito sa ating bansa. Eto mga kapatid, unahin natin, no, sinagot ng Malacanang ang mga paratang, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng pamilya Marcos. No, gayon din daw ang issue sa pagdedeklara ng martial law mga kapatid, no. Alam niyo yung martial law, yan ay paborito ni dating Pangulong Duterte mga tol. No? Yan nga yung issue sa kanya ni Trillanes dati. Ngayon, since na ang Marcos mga tol ay may history na rin ng pagdedeklara ng martial law nung kapanahunan ng kanyang tatay mga tol, eto ngayon ang issue na ibinabato ngayon kay PBBM mga kapatid na hindi naman nabago sa atin lalong-lalo na sa mga panahong ganitong halalan. Talaga naglalabasan ng mga issue, di ba? So ito, panoorin natin to at marami pa tayong pag-uusapan mamaya mga kapatid, no? Tulad na lamang ng ginagawa ngayon ng China, no, sa Tasman Sea na nagdudulot talaga ng threat, no? Nagdudulot ng pangamba. Ano to mga kapatid, seryosong banta ng China dahil sa kanilang ginagawa rito sa Tasman Sea. Mamaya panoorin natin yon mga tol. Alright, so wag na natin patagalin to mula rito sa UNTV News mga tol. No? Panoorin na natin to. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Bumuelta ang nabanggit na naman yung jet ski campaign. Malacanang sa mga aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally sa Cebu nito lamang weekend. Sa kanyang talumpati, sinabi ni dating Pangulong Duterte na nagbebenta umano ng gold reserves ang pamilya Marcos. Unang gikawat. Ang una, ninakaw ni Marcos ang ating gold reserves. Sabing ganon ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo mga tol, no? Dahil pare-pareho tayong may bibig, 'di ba? Pwede kang magbitaw ng kahit na anong paratang sa iyong kapwa. Pero syempre, meron niyang kaakibat na responsibilidad. Ano 'yon? Kung magbibitaw ka ng mga paratang, kailangan kaya mo yang patunayan. At kung magagawa mong patunayan mga tol, eh di ibig sabihin totoo yung sinasabi mo. No, sa atin namang mga kababayan, mga kapatid, kung ikaw ay maniniwala ka agad sa mga naririnig at sa mga sinasabi mo, mga tol, ikaw sa mga naririnig at sa mga sinasabi ng paligid mo, ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema, kumbaga wala ka sariling bait, di ba? Ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang ni ako. Kaya nandito ako, actually galit ako, sabi niya. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. Ano, tuloy-tuloy ang pagbenta ng ating gold hanggang ngayon, kaya kaunti na lang ito, sabing ganon ni dating Pangulong Duterte mga tol. Siyempre ang kailangan magsalita niyan, yung Bangko Sentral mga tol, kasi sila nangangalaga sa ating mga gold reserve. Ayon sa bagong itinalagang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, fake news ang pahayag na ito ng dating Pangulo. Binanggit ni Yusek Castro ang naging pahayag mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa issue. Yung mga nakaupo sa likod niya, mga senatorial candidate, di ba? Kung ano yung binabanggit ni dating Pangulong Duterte mga tol, may katotohanan, go sila. Pero kapag walang katotohanan, nag-iisip na yan mga tol habang nag-i-speech si dating Pangulong Duterte. Habang nag-i-speech, nag-iisip na yan mga tol kung ano yung gagamitin nilang pang-rebat if ever may magtanong. For example na lang mga tol nitong nakaraan, di ba? Andun din sila sa likod, nakaupo.
Sabing gano'n ni dating Pangulong Duterte, paano tayo makakapasok? O di patayin na lang natin yung mga nakaupong senator. Alam naman natin joke yun, di ba? Alam natin joke yun. Pero yung mga nakaupong yan, alam din nila na question ninyo mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Kaya naghahanda na agad sila ng isasagot nila, no? Katulad na lamang nito, itong videong to, mga tol. Naghahanda na agad-agad lahat yan na kung ano mga isasagot nila if ever na sila'y matanong. O anong masasabi ninyo sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte, no? Gahanda na agad niya kung paano nila ipagtatanggol, di ba? Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang Sentral ng Pilipinas. Sabi ng Bangko Sentral, eto na. Pangulo, binanggit ni Yusek Castro ang naging pahayag mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa issue. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi wala tayong problema sa gold reserves natin. Ngayon, bahala na kayo kung sino gusto nyo paniwalaan. Bangko Sentral na nagsasabing ganun o si dating Pangulong Duterte na nagsasabi ng ganun. Diba? Bahala na lang kayo. So that's fake news. Mas formal na word, disinformation. Sabing ganun ni PRRD, FPRRD, onti na lang daw ang gold natin dahil ninanakaw daw ng pamilya Marcos. Sabing ganun sabing ganun mga tol. Sa pahayag pa ng BSP, maliban sa forex requirements, walang ibang pinaggagamitan ng Gross International Reserves o GIR. Sinagot rin ng Malacanang ang isyong papunta na umano sa pagdedeklara ng martial law si PBBM. Ito pa. Papunta na daw sa pagdedeklara ng martial law si PBBM, mga kapatid. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Saka di ba nagdedeklara ng martial law mga tol kapag may mga banta ng rebellion, may banta ng terorismo mga tol, maliban na lang mga kapatid kung magsasagawa ang kanilang mga kalaban ng panggugulo sa Manila, 'di ba? Talagang posibleng magkaroon ng martial law. Pero kung wala naman at ganito buhay natin, anong dahilan ni PBBM para magdeklara siya ng martial law kung wala namang banta ng rebellion, banta ng terorismo rito sa Kamaynilaan mga tol? Kaya sabi ko nga sa inyo mga tol bilang mga mamamayang Pilipino, may mga kanya-kanya naman tayong kaisipan, 'di ba? Hindi na natin kailangan pang sakyan o hindi na natin kailangan pang palakihin yung mga bagay na ganyan. Minsan kasi talaga mas mabuting hayaan na lang natin kampanya ngayon lahat talaga sasabihin ng mga kumakandidato At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Duda rin si Yusek Castro sa layunin ng ANYA ay mga paninira ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Si Yusek Claire kasama si PCO Secretary J. Ruiz ay kapwa nanumpa bilang mga bagong miyembro ng gabinete sa Malacanang kanina. Ayon sa mga newly appointed PCO official, seseryosohin nila ang pagsagot sa mga isyong ibinabato sa Marcos administration. Nel Maribuhok. Ayan. Bagong appoint, bagong appoint, no? Kaya medyo, matikas magsalita mga tol. Ngayon, panoorin naman natin tong isa pang balita mga kapatid, no? Eto, good news naman to, no? Malamang iiyak dito yung mga pro-China na nagsasabing tatalikuran na ng Amerika ang Pilipinas at bahala na tayo sa buhay natin. Dahil sabi rito sa balita, Pilipinas hindi kasama sa aid freeze ng Amerika, no? Ito sabi rito sa report, hindi isinama ng US government ang Pilipinas sa mga bansang tuluyang aalisan ng security assistance. Naku po. Eto na mga tol, nag-iiyakan ng mga pro-China rito. Kasunod ito ng desisyon ng Trump administration na ipatupad ang US aid freeze sa lahat ng bansang tinutulungan nito.
Ano kaya masasabi rito ni ni Attorney Banlawi? Ay nako, panoorin natin 'to mga tol. Hindi isinama ng US government ang Pilipinas sa tuluyang aalisan ng security assistance. Kasunod ito ng desisyon ng Trump administration na US aid freeze sa lahat ng bansang tinutulungan nito. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nangangahulugan nito na mananatili ang nasa $336 million sa US aid para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kinumpirma naman ito. So protektado tayo ng US mga tol, no? Hindi tayo isinama sa mga aalisan ng security assistance mga tol. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Mahalaga yung lokasyon ng Pilipinas, mga tol. At hindi tayo bibitawan ng Amerika dahil may interest din sila sa kanilang hangarin na pigilan ang China sa tuluyang paglaki. Ni Foreign Affairs spokesperson Teresa Daza na sinabing tuloy ang defense cooperation ng US at Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang naturang desisyon ng US ay tanda na nananatili pa rin matibay ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika hanggang sa pamumuno ni US President Donald Trump. Interviewin niyo ulit si Banlawi. Tuloy natin mga balita mga kapatid. At dito naman sa UNTV ulit, no. Eto na, yung military exercises ng China sa Tasman Sea. No, ito isa daw tong seryosong banta ayon sa mga eksperto. Saan ba tong Tasman Sea mga tol? Alamin natin tong mga balitang to. Nagbabala si Anne-Marie Brady, isang international relations professor mula sa Canterbury University, tungkol sa aktibidad ng militar ng China sa Tasman Sea na nagpapahiwatig ng hangarin itong magtatag ng permanenteng presensya sa Pasipiko. Inilarawan niya na ito ay isang seryosong banta. Kaya hinihimok niya ang New Zealand na dagdagan ng defense spending at tumugon sa pamamagitan ng paglalagay ng presensya militar sa nasabing lugar. Kakaiba rin naman kasi itong China mga tol, no? Napakalayo na nung nararating nila. No? May mga pro-China nagsasabi, bakit ang Australia, bakit ang New Zealand pumapasok sila sa South China Sea, 'di ba? Nagsasagawa sila ng mga patrol, pero lumalabas mga kapatid kapag ang China ginawa din yung ginagawa ng Australia at China naman ang bumisita sa karagatan ng Australia, nagiging masama ang China. Sabing ganun mga tol, ng mga nagtatanggol sa China, no? Eto diferensya. Kapag pumapasok ang mga barko ng Australia, New Zealand, no, dito sa South China Sea, kadalasan mga tol dito sa West Philippine Sea, at nagkakaroon ng joint military exercises o joint maritime patrol, 'di ba? Kasama ang Pilipinas. At ang Pilipinas, meron tayo ritong exclusive economic zone. Kumbaga para mga bisita natin yung mga 'yan. 'Di ba? Mga bisita natin yung mga 'yan. Eto China, sino nag-invite sa kanila? Bakit sila nasa Tasman Sea at doon pa sila nagsasagawa ng live fire drill? Tindi, no? Nagpadala ang China ng 3 barko pandigma malapit sa Australia at nagsagawa ng live fire exercises. Biruin mo, no? Nagpadala ng mga barko malapit sa Australia at nagsagawa ng live fire exercises. Solo lang nila mga tol. Biruin mo, nakarating sila hanggang doon para magsagawa ng live fire exercises. Ngayon, anong masasabi natin dyan mga tol? Gumagante ang China kasi ang Australia pumapasok sa West Philippine Sea o kinikilala ng China na kanilang teritoryo. Diba? Ayon naman sa UNCLOS, ito'y bahagi ng Pilipinas. Na nagdulot ng pagkaantala ng mga flight. Nakaistorbo pa sila. Iniwala si Brady na ang mga aksyong ito ay sadyang pananakot na nakatuon sa New Zealand, Australia at iba pang mga bansa sa Pasipiko na may military forces tulad ng Fiji at Tonga. Ayon din sa kanya, ang mga hakbang ng China ay nagpapakita ng pagbabago sa seguridad ng rehiyon at isang pagtatangkang baguhin ang strategic order. Wala talaga. Darating talaga panahon mga tol. Kawawa itong China. Pagtutulong-tulungan na lang to. Ni Brady ang pagbawas ng budget para sa defense ng New Zealand at nanawagan siya sa agarang pamumuhunan sa makabagong teknolohiya at mas malawak na pakikipagtulungan sa mga bansang Pasipiko. In-acknowledge naman ni Prime Minister Christopher Luxon ang pangangailangan ng mataas na defense spending at inanunsyo na ilalatag ang long-term strategy sa lalong madaling panahon.
Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Grabe no, ang layo nung nararating ng China mga tol, ng mga sundalo nila. 'Di ba? Na malapit na sila sa Australia. Actually nakapasok nga sila sa exclusive economic zone ng ng Australia mga tol. At doon sila nagsasagawa ng live fire drill nila mga kapatid. Nag-around the world yung China mga tol, no? Tapos galit na galit kapag may mga barkong pumapasok dito sa South China Sea. Number one, gawain din nila yon. Alright mga tol, ito yung mga balita na ating napanood. Pwede kang magbigay ng komentaryo, pwede kang magbigay ng iyong saloobin, opinion doon sa unang balita, mga patutsada ni dating Pangulong Duterte kay Marcos. Nagnanakaw daw si PBBM ng mga gold reserves at ibinebenta. At isa pa, si Marcos daw ay magdedeklara na ng martial law. Tapos itong mga balita na tungkol sa China mga tol. Ay naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.